Wala na ang anak mo, Megan. At wala na rin ang puwang mo sa buhay ko. Ang boses ni Giler ay parang matalas na kutsilyo. Habang ako'y nakaratay, naririnig ko ang halakhak ng pinsan kong si Alexa sa labas ng kwarto. Suot ang aking pabango, hawak ang aking asawa. Ninakaw nila ang lahat, ang aking sanggol, ang aking kakayahang lumakad, at ang aking dangal. Pero sa gitna ng kadiliman, isang panunumpa ang nabubuo. Akala nila ay lumpo ako, pero hindi nila alam. Dahan-dahan na akong bumabangon para sa isang matamis na pagtatapos. Sino nga ba ang huling tatawa? Wala na ang bata, Megan. At sa totoo lang, kasalanan mo kung bakit naging libingan ang sarili mong sinapupunan. Ang mga salitang iyon ay parang mga bubog na isinaksak sa gitna ng dibdib ni Megan. Bawat kataga ay humihiwa sa kanyang pagkatao bago pa man niya maidilat ng husto ang kanyang mga mata. Sa gitna ng malabong paningin at amoy ng gamot na humahalimuyak sa silid, ang boses ng kanyang asawang si Giler ay hindi nagtataglay ng kahit katiting na pait o pangungulila. Ito ay malamig, matigas, at puno ng panunumbat. Sa ilalim ng puting kumot ng ospital, ang nanginginig na kamay ni Megan ay pilit na gumapang patungo sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa isang maliit na asul na sapatos na lana, isang munting gamit na balak. Sana niyang ipakita kay Giler sa gabing mangyari ang trahedya. Ito ang simbolo ng 7 taong pananalangin, ng libu-libong luha, at ng milagrong akala niya ay sa wakas ay ibinigay na sa kanya. Ngunit ngayon, ang sinapupunan na dati ay puno ng buhay ay nararamdaman niyang hungkag at malamig. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Gustong sumigaw ni Megan, gustong magtanong kung paano naging kasalanan ng isang inang halos itaya ang sariling buhay ang pagkawala ng kanyang anak. Ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Ang tanging narinig niya ay ang regular at nakakabinging tunog ng monitor sa gilid ng kanyang kama na tila bumibilang sa bawat piraso ng kanyang nadudurog na puso. Sinubukan niyang iangat ang kanyang katawan, ngunit doon ay sinalubong siya ng isang mas matinding kilabot. Ang kanyang mga binti, ang kanyang mga paa na dati ay maliksi, ngayon ay tila mga troso na walang buhay. Kahit anong utos ng kanyang isip, hindi tumutugon ang kanyang katawan, nanatiling nakalubog ang kanyang ibabang bahagi sa kama, tila nakabaon sa semento, walang nararamdamang kahit anong haplos o sakit. Giler, my legs, hindi ko maramdaman ang mga binti ko. Ang bulong niya na halos hindi marinig, puno ng pagsusumamo. Hindi lumapit si Giler, na natili itong nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod at nakatingin sa labas, habang ang anino nito ay tila isang dambuhalang nagbabanta. Sabi ng doktor, it's a temporary paralysis dahil sa impact ng crash. But honestly, Megan, maybe it's better this way, para manatili ka lang sa isang lugar at hindi na makagawa pa ng pinsala. Bumukas ang pinto at pumasok si Alexa Bungkong. Ang pinsan ni Megan na itinuring niyang higit pa sa kapatid. Bit-bit nito ang isang kumpol ng mga bulaklak, ngunit ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng tunay na pag-aalala. Sa halip, lumapit ito kay Giler at marahang humawak sa braso nito. Isang haplos na masyadong pamilyar, masyadong matagal para sa isang magpinsan. Huwag mo na munang pagalitan si Ate Megan, Giler. She's already broken. Ani Alexa sa tono na tila nakikiramay, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuya habang nakatitig sa paralitikong katawan ni Megan. Napansin ni Megan ang isang maliit na marka sa leeg ni Alexa, isang bakas ng halik na pilit itinago ng concealer, pero sapat na upang maghatid ng panibagong saksak sa kanyang kaluluwa. Ang lahat ng pagsasakripisyo, ang pagpapatira kay Alexa sa kanilang bahay nang mawalan ito ng trabaho, ang pagsuporta sa lahat ng luho nito, lahat ng yon ay nagbalik sa alaala ni Megan gaya ng isang marahas na baha.
Bakit ang mundong ito ay kay lupit sa mga taong walang ibang ginawa kundi magmahal? Bakit ang mga kamay na nagbigay ng kalinga ang siya ring unang tinatapyas ng tadhana? Tadhana, lumapit si Alexa sa gilid ng kama ni Megan. Yumuko ito ng bahagya at sa isang pagkakataong hindi nakatingin si Giler. Ang kanyang labi ay gumuhit ng isang mapait na ngiti. Marahan niyang inayos ang buhok ni Megan, ngunit ang kanyang boses ay bumulong na parang kamandag ng ahas. Take a deep breath, ate. Don't worry. Ako na ang bahala sa lahat. Kay Giler, sa bahay, at sa lahat ng mga ari-arian mo na hindi mo na kayang alagaan. Just rest and fade away. Tumalikod ang dalawa at dahan-dahang lumabas ng silid. Bago tuluyang sumara ang pinto, narinig ni Megan ang huling bulong ni Alexa sa asawa niya na tila isang hatol ng kamatayan. Ngayong lumpo na siya at wala na ang tagapagmana, mas madali na nating makukuha ang pirma niya para sa mana ni Tito. It's finally our time, Giler. Naiwang mag-isa si Megan sa gitna ng katahimikan ng puting silid. Ang asul na sapatos ng sanggol ay nalaglag mula sa kanyang kamay at dahan-dahang gumulong sa malamig na sahig ng ospital. Wala siyang magawa kundi panoorin ito, habang ang kanyang puso ay nagsisimulang bumuo ng isang tanong na magiging mitya ng kanyang muling pagkabuhay sa gitna ng abo ng pagtataksil. Hanggang kailan kailangang manahimik ng isang pusong pinagnakawan ng lahat? Ang pagbabalik sa sariling bahay ay dapat sanay nagdulot ng kaginhawaan, ngunit para kay Megan, ang mansyong dati ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay tila naging isang malaking kabaong nagawa sa semento at bakal. Ang bawat sulok na dati ay saksi sa kanyang mga pangarap ay tila naging banyaga, malamig, at puno ng mga aninong nagnanais siyang lamunin ng buo. Hindi siya dinala sa master bedroom sa itaas. Ang silid na siya mismo ang nagdisenyo ng bawat detalye. Sa halip, sa isang maliit at madilim na guest room, sa ibaba siya inilagay. Ang dahilan ni Giler? Para raw mas madali siyang mabantayan. Ngunit alam ni Megan ang katotohanan. Ayaw lang nilang marinig ang kanyang mga hikbi habang nagpapakasasa sila sa luho sa itaas na palapag. Dito ka na muna, ate. Alam mo naman, hirap kang umakyat sa hagdan dahil sa kalagayan mo. Ani Alexa habang inilalapag ang isang tray ng pagkain sa ibabaw ng maliit na mesa. Suot nito ang paboritong silk robe ni Megan, ang kulay rosas na tela na binili pa ni Megan sa Paris. Ang bango ng kanyang sariling pabango na gamit ni Alexa ay tila sumasakal sa kanya. Bakit mo suot yan, Alexa? That's mine. Mahinang reklamo ni Megan. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Ngumiti ng matamis si Alexa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig gaya ng yelo. Oh, this! Sabi ni Giler. Sayang naman kung nakatago lang sa closet mo. You're a mess right now, ate. You can't even hold a spoon, let alone wear luxury robes. Isipin mo na lang na tinutulungan kitang hindi masayang ang mga gamit mo. Pumasok si Giler sa silid. Hindi man lang tumitingin sa mga mata ng asawa. Lumapit siya kay Alexa at hinalikan ito sa pisingi sa harap mismo ni Megan. Ang kawalan ng respeto ay parang isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Megan. Kumain ka na, Megan, at uminom ka ng gamot. It's for your own good, para hindi ka na masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Utos ni Giler. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagmamahal, tila isang amo na nag-uutos sa isang aliping wala ng silbi. Nang makaalis ang dalawa, naiwang mag-isa si Megan sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang kamay ay marahang dumaan sa gilid ng kahoy na bedside table, isang antigong kagamitan na huling regalo ng kanyang ama bago ito pumanaw. Sa sandaling iyon, tila naramdaman niya ang init ng palad ng kanyang ama, isang munting alaala ng kaligtasan sa gitna ng bagyo. Ito ang kanyang golden moment, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya
na bago siya naging isang lumpo at biktima, siya ay minahal ng totoo. Dahan-dahan niyang inabot ang tray ng pagkain. Sa ilalim ng platito, napansin niya ang isang maliit at lukot na piraso ng papel. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, binuksan niya ito. "Huwag inumin ang gamot." Ang 4 na salitang iyon ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Sino ang naglagay nito? Sino ang nagmamasid sa kanya sa loob ng bahay na ito? Ngunit bago pa man niya maitago ang papel, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Giler. May hawak na ilang pahina ng dokumento at isang panulat. Ang kanyang mukha ay seryoso at madilim. "Megan, kailangan mong pirmahan ito. Ito ay para sa paglilipat ng ilang shares ng kumpanya sa pangalan ko. Para na rin hindi ka na maabala sa mga paperwork habang nagpapagaling ka." Ani Giler habang inilalapit ang papel sa kanya. "Ayoko. Kailangan ko munang basahin yan," sagot ni Megan. Pilit na pinatatatag ang boses. Hinawakan ni Giler nang mahigpit ang braso ni Megan. Sapat na upang mag-iwan ng pasa sa kanyang maputlang balat. "Huwag mo nang pahirapan ang lahat, Megan. You're sick. You're confused. Ako na ang bahala sa lahat ng ari-arian mo. Just sign it." Ang panulat ay tila isang mabigat na baril na itinututok sa kanyang sentido. Sa labas ng pinto, nakita ni Megan ang anino ni Alexa na naghihintay. Isang buwayang handang sumakmal sa oras na makuha nila ang gusto nila. Sa gitna ng kanyang panghihina, dahil sa mga nakaraang dosis ng gamot, tila umiikot ang paligid ni Megan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang kinuha ang panulat, habang ang mga mata ni Giler ay nagniningning sa kasakiman. Pipirma ba siya? O magagawa niyang labanan ang dilim na dahan-dahang bumabalot sa kanyang malay? Sa bawat segundo na lumilipas, ang dulo ng panulat ay tila nagiging kasing bigat ng isang sako ng lupa. Ramdam ni Megan ang nagbabagang tingin ni Giler. Isang tingin na hindi naghahanap ng pagmamahal, kundi ng kapangyarihan. Sa ilalim ng matinding kaba, biglang binitawan ni Megan ang panulat. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat ng kanyang pansamantalang kaligtasan sa gitna ng katahimikan ng silid. "Hindi ko kaya. Hindi ko mahawakan ng maayos," bulong ni Megan, habang ang kanyang mga kamay ay sadyang nanginginig ng malakas. "Nangihina ako. Kailangan ko nang magpahinga." Isang malalim na buntong hininga ng pagkairita ang kumawala sa dibdib ni Giler. Kinuha ni Alexa ang baso ng tubig at ang kulay asul na tableta mula sa tray. "Kaya nga kailangan mo nang inumin ang gamot mo, ate. It will make you feel better. Sige na, inumin mo na ito para makapirma ka na bukas." Sa harap ng mapanuring mga mata ni Alexa, kinuha ni Megan ang gamot. Inilagay niya ito sa kanyang bibig at uminom ng tubig. Ngunit sa isang mabilis at sanay na pagkilos, itinago niya ang tableta sa ilalim ng kanyang dila. Pagkatapos niyang lumunok ng pilit, nagkunwari siyang pumikit at nagpahinga. Narinig niya ang mga yabag ni Giler at Alexa na palabas ng silid. Kasunod ang tunog ng pagkakandado ng pinto mula sa labas. Nang matiyak na mag-isa na lang siya, mabilis na iniluwa ni Megan ang gamot at itinago ito sa ilalim ng kanyang unan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang paningin sa bintana na bahagyang natatakpan ng makapal na kurtina. Sa labas, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, isang anino ang gumagalaw sa gitna ng mga halaman. Ito ay si Mang Carding, ang matandang hardinero na halos 3 dekada nang nagsisilbi sa pamilya ni Megan. Noong bata pa siya, si Mang Carding ang laging gumagawa ng kanyang mga laruan at nagtuturo sa kanya kung paano mag-alaga ng mga rosas. Tila bumalik ang kanyang gunita ilang taon na ang nakalilipas, nang ang anak ni Mang Carding ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. Si Megan ang lihim na nagbayad ng lahat ng bill sa ospital at siniguradong makakapagtapos ito ng pag-aaral. Hindi kailanman nakalimot ang matanda sa utang na loob na yon. Ang kabutihang itinanim ni Megan noon ay tila nagbunga na ngayon
sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali. Marahang kumatok si Mang Carding sa salamin ng bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at determinasyon. Gamit ang isang mahabang kawayan, may inilapit siyang maliit na supot na nakatali sa dulo nito. Maingat itong isiningit ng matanda sa maliit na siwang ng bintana bago siya mabilis na naglaho sa dilim ng hardin. Nang makuha ni Megan ang supot, natagpuan niya sa loob ang ilang piraso ng bitamina at isang maliit na flashlight. Ang simpleng pagpapalitan ng tingin nila ni Mang Carding, isang tingin na puno ng pangako at katapatan, ang naging golden moment ni Megan. Sa gitna ng bahay na puno ng mga trader, may isang taong nakakita pa rin sa kanya, hindi bilang isang lumpo, kundi bilang ang mabuting tao na nakilala nito noon. Ngunit ang munting pag-asa ay tila agad na nanganib. Narinig ni Megan ang mabilis na pag-ikot ng susi sa kanyang pinto. Mabilis niyang itinago ang supot sa ilalim ng kanyang kumot at nagpanggap na natutulog. Pumasok si Alexa, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang mapagkunwaring ngiti. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatitig sa mukha ni Megan. Lumapit siya ng napakalapit, sapat na upang maramdaman ni Megan ang kanyang mainit na hininga. Masyadong malakas ang tibok ng puso mo para sa isang taong kunwari mahimbing ang tulog, ate. Bulong ni Alexa. Banayad ang tinig ngunit may nakakakilabot na lamig. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa bulsa ang isang mahabang hiringgilya at kumislap ang dulo ng karayom sa mahinang ilaw ng silid. Mukhang hindi sapat ang mga gamot na ibinigay namin sa'yo. Siguro kailangan na natin ng mas permanenteng paraan. Isang tulog na hindi mo na magigisingan pa. Masyadong malakas ang tibok ng puso mo para sa isang taong kunwari mahimbing ang tulog, ate. Bulong ni Alexa. Banayad ang tinig, ngunit may nakakakilabot na lamig. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa bulsa ang isang mahabang hiringgilya at kumislap ang dulo ng karayom sa mahinang ilaw ng silid. Mukhang hindi sapat ang mga gamot na ibinigay namin sa'yo. Siguro kailangan na natin ng mas permanenteng paraan. Isang tulog na hindi mo na magigisingan pa. Ang lamig ng bakal ng karayom ay dahan-dahang dumiit sa maputlang balat ng braso ni Megan. Ang takot ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Magagawa ba niyang pigilin ang tili na namumuo sa kanyang lalamunan? Ang malamig na dulo ng karayom ay tila isang tuka ng buwayang handang pumatay. Dahan-dahang dumiit sa maputlang balat ni Megan. Pigil ang kanyang hininga. Bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagbabadyang magbunyag ng kanyang lihim. Sa sandaling iyon, ang takot ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging isang malamig na daluyong na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ate, don't be scared. This will just make the pain go away forever. Bulong ni Alexa. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Tila bumalik ang malay ni Megan sa mga hapon ng kanilang kabataan, noong ang mga kamay ni Alexa ay ginagamit pa sa paggawa ng mga kwintas na gawa sa sampagita para sa kanya. Naalala niya kung paano niya ibinibigay ang kanyang baon para lang hindi magutom ang pinsan. Ang hapdi ng katotohanan na ang batang dati niyang kinalinga ay siya na ngayong may hawak ng mitya ng kanyang buhay ay mas matindi pa kaysa sa anumang tusok ng karayom. Ito ang kanyang golden moment, ang mapait na pagkilala na ang dugo ay hindi garantiya ng katapatan at ang pagmamahal na ibinigay niya noon ay naging sandata na ginagamit laban sa kanya ngayon. Bago pa man mabaon ng karayom, isang malakas na sigaw mula sa itaas ang bumasag sa katahimikan. Alexa, nasaan ang mga susi ng kotse? May late na ako sa meeting, sigaw ni Giler. Napatigil si Alexa, ang kanyang mukha ay namula sa pagkairita. Marahas niyang binitiwan ang braso ni Megan at mabilis na itinago ang hiringgilya sa kanyang bulsa. Andyan na. Sandali lang.
Tugon niya bago mabilis na lumabas ng silid nang hindi man lang tinitingnan ang pinsan. Naiwang nanginginig si Megan. Ang kanyang katawan ay tila isang basag na salamin na pilit na pinagdudugtong-dugtong ng kanyang natitirang lakas. Nang matiyak niyang nakaalis na ang dalawa, pilit niyang inilapit ang kanyang tenga sa manipis na dingding na naghihiwalay sa kanyang silid at sa opisina ni Giler. Ang bawat salitang kanyang narinig ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. "Make sure the insurance papers are ready, Alexa," narinig niyang sabi ni Giler. "The investigator is asking questions again about the car brakes," sabi ko sa kanila. Megan was too emotional and reckless because of the pregnancy. "Don't worry, babe. Everyone knows she's unstable. At kapag natapos na ang investigasyon, wala nang makakapigil sa atin. We'll have the house, the money, and each other," sagot ni Alexa. Kasunod ang tunog ng kanilang paghahalikan na tila isang maruming himig sa pandinig ni Megan. Ang katotohanan ay malinaw na ngayon, gaya ng sikat ng araw. Ang aksidente ay hindi isang pagkakataon. Ang pagkawala ng kanyang anak ay hindi isang malupit na biro ng tadhana, kundi isang planadong pagpaslang. Ang galit na namumuo sa dibdib ni Megan ay tila isang bulkang matagal nang natutulog at ngayon ay nagsisimula ng kumulo. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang hukom na naghihintay ng tamang sandali. Sa ilalim ng makapal na kumot, itinuon ni Megan ang lahat ng kanyang konsentrasyon sa kanyang kanang paa. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay pinilit niyang gisingin. Ang bawat ugat ay inutusan niyang tumugon. Sa gitna ng matinding paghihirap at pawis na namumuo sa kanyang noo, isang milagro ang naganap sa kadiliman. Ang kanyang malaking daliri sa paa ay bahagyang gumalaw. Isang maliit na kislot, isang munting tanda ng buhay sa gitna ng kamatayan ng kanyang mga binti. Ang pag-asang ito ay tila isang mitya na muling nagpasiklab sa kanyang pagnanais na mabuhay. Ngunit ang munting tagumpay na yon ay agad na palitan ng panibagong panganib. Muling bumukas ang pinto at sa pagkakataong ito, si Giler ang pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng isang kakaibang ngiti habang may hawak na isang bote ng alak. "Megan, gising ka na ba? May sasabihin ako sa'yo," sabi niya habang dahan-dahang lumalapit sa kama. Naisip ko, baka kailangan nating iparenovate ang kwartong ito. O baka naman, mas mabuting lumipat ka na sa isang lugar kung saan mas aalagaan ka ng mabuti. Ang mga mata ni Giler ay nagniningning sa isang balak na hindi lamang pagnanakaw ng ari-arian ang layunin. Ano ang susunod niyang hakbang para tuluyang dispatsahin ang asawang wala nang silbi sa kanyang paningin? Ang bawat salita ni Giler ay tila isang hatol ng habambuhay na pagkabilanggo sa loob ng isang malamig at madilim na selda. Ang amoy ng alak na humahalimuyak sa kanyang hininga ay humahalos sa amoy ng takot sa loob ng silid, isang kombinasyon na nagpapasuka sa kalooban ni Megan. "Ligtas ka rito, Megan, pero mas ligtas ka sa isang pasilidad na may mga profesional na magbabantay sa iyong pagkabaliw," muling wika ni Giler habang marahang pinapaikot ang baso ng alak sa kanyang kamay. "Hindi mo na kailangang mag-alala. Sa bahay, sa pera, o kahit sa akin, I'll make sure you're well kept while I take over the burden of your responsibilities." Responsibilidad o kayamanan? Ang gustong isigaw ni Megan, ngunit pinanatili niyang blanko ang kanyang mukha. Kailangan niyang maging isang mahusay na aktres sa entabladong ito ng kataksilan. Ang kanyang katawan ay dapat manatiling tila isang bangkay habang ang kanyang isip ay mabilis na nagluluto ng plano. "Giler, please, wag mo akong ilayo sa bahay ni Papa." Ang tanging naisambit niya sa gitna ng mga pekeng luha. Nang sa wakas ay umalis si Giler, iniwan siyang muli sa gitna ng katahimikan. Hindi nagsayang ng oras si Megan. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, dahan-dahan niyang itinulak ang kumot gamit ang kanyang mga kamay. Gamit ang kanyang siko,
Pilit niyang hinila ang kanyang bigat patungo sa gilid ng kama. Ang bawat sentimetro ng pag-usad ay parang pag-akyat sa isang matarik na bundok. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha at ang kanyang mga kalamnan ay tila sinusunog ng apoy sa tindi ng pagod. Doon, sa gitna ng kanyang paghihirap, muling lumitaw ang anino ni Mang Carding sa bintana. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala siyang isang maliit na basket ng mga bulaklak na sampagwita. Ma'am Megan, ito lang ang nakayanan ko. Bulong ng matanda. Sa ilalim ng mga bulaklak nakatago ang isang lumang smartphone. Medyo gasgas na ang screen ngunit buhay pa ang liwanag nito. Ito ang naging golden moment ni Megan sa gabing iyon. Ang marinig ang mahinang tunog ng pagbukas ng cellphone ay tila isang himig ng kalayaan. Hinawakan niya ito ng mahigpit, ang tanging koneksyon niya sa mundong labas at ang tanging sandata na magagamit niya upang i-record ang bawat maruming salita at kilos ng kanyang mga kaaway. Ang bawat gasgas sa screen ng cellphone ay tila mga peklat ng kanyang pakikipaglaban, mga sugat na hindi na niya ikinahiya dahil ito ang magiging daan ng kanyang pagbangon. Sinimulan ni Megan ang kanyang lihim na pagsasanay. Gabi-gabi, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng flashlight, pilit niyang iginagalaw ang kanyang mga binti habang ang cellphone ay nakatago sa ilalim ng unan. Laging nakahandang kumuha ng ebidensya. Natutunan niyang basahin ang mga yabag ni na Alexa at Guiller, kung kailan sila dadaan sa pasilyo at kung kailan sila magpapakasasa sa kanilang mga planong tuso. Isang gabi, habang si Megan ay nakaupo sa sahig, pilit na isinasandal ang kanyang likod sa pader upang subukang tumayo. Narinig niya ang marahang pagpihit ng doorknob. Ang tunog ng mekanismo ng lock ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandinig. Wala siyang oras upang bumalik sa kama. Wala siyang oras upang magtago. Bumukas ang pinto at pumasok si Guiller. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang wala sa kama ang kanyang asawa. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Megan, na ngayon ay pawisan, hingal na hingal, at nakasandal sa pader, malayo sa imahe ng isang paralitikong walang laban. Megan, ang boses ni Guiller ay puno ng pagtataka at unti-unting napapalitan ng matinding galit. Anong ginagawa mo sa sahig? Ang takot sa mga mata ni Megan ay biglang napalitan ng isang malamig na titig. Nahuli na ba siya bago pa man magsimula ang kanyang laban? Ang mga mata ni Guiller ay tila mga nagbabagang nagnanais sumunog sa natitirang lakas ni Megan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang hatol, kung saan ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa kapahamakan. Ngunit sa gitna ng panganib, ang isip ni Megan ay gumana ng kasing bilis ng kidlat. Guiller! Help me! Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pekeng takot at totoong hapdi. Bigla niyang hinayaan ang kanyang katawan na manginig ng malakas, tila sinusumpong ng isang matinding seizure. Ang kanyang mga kamay ay kinalo sa sahig at ang kanyang mga mata ay itinirik niya ng bahagya. Ang tubig. Nahulog ako. Hindi ako makahinga. Ang galit sa mukha ni Guiller ay mabilis na napalitan ng pagkakalito at bahagyang takot. Hindi dahil nag-aalala siya sa asawa, kundi dahil ayaw niyang mamatay ito bago niya makuha ang lahat ng kailangan niya. Mabilis siyang lumapit at binuhat si Megan pabalik sa kama. Ramdam ni Megan ang malakas na tibok ng puso ng asawa, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa tensyon ng kanilang maruming sikreto. Bakit ka ba kasi nagtatangkang gumalaw? You're useless, Megan. Alam mo namang lumpo ka na, di ba? Galit na bulong ni Guiller habang marahas na ibinabagsak ang asawa sa malambot na kutsyon. Sa sandaling iyon, pumasok si Alexa na humahangos. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa. Anong nangyayari rito? Bakit ang gulo? Nahulog siya sa kama. Sinusumpong yata, sagot ni Guiller habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Lumapit si Alexa sa kama. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang pawisang mukha ni Megan. Kinuha niya ang isang puting panyo
at marahang pinunasan ang noo ng pinsan, ngunit ang bawat haplos niya ay tila isang pagbabanta. Dito naganap ang golden moment ni Megan, isang maliit na sulyap sa gilid ng unan kung saan nakatago ang smartphone ni Mang Carding. Sa gitna ng kanyang pag-arte, ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang sa ilalim ng tela upang siguraduhin na hindi ito makikita ni Alexa. Ang pakiramdam ng malamig na screen sa kanyang mga daliri ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Ito ang kanyang lihim na sandata, ang kanyang tanging saksi sa lahat ng kasalanan ng dalawa. Isang munting tagumpay sa gitna ng matinding pagkatalo. Masyado kang malakas magpawis para sa isang taong hindi nakakagalaw, ate. Puna ni Alexa sa isang mapanganib na tono. Parang katatapos mo lang tumakbo sa isang maratona. Alexa, stop it. She's just stressed. Pigil ni Giler. Ngunit bakas din sa kanya ang suspisyo. Kailangan nating dagdagan ang sedative niya. She's becoming too active for her own good. Hinalikan ni Giler si Alexa sa harap mismo ni Megan. Isang sadyang pagpapakita ng kanilang ugnayan upang lalong durugin ang puso ng asawa. Ngunit hindi nila alam, ang bawat halik at haplos nila ay nagpapatigas lamang sa loob ni Megan. Ang dati niyang pag-ibig kay Giler ay tuluyan ng naging abo, at sa abong iyon ay sumibol ang isang malamig at kalkuladong plano. Nang makaalis ang dalawa, muling bumalik ang katahimikan sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang katahimikan ng kawalang pag-asa. Inilabas ni Megan ang cellphone sa ilalim ng unan at tiningnan ang screen. May isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang susuko. Malapit na ang araw ng paniningil. Sino ang taong ito? At paano nun niya nalaman ang kalagayan ni Megan? Habang pinagmamasdan niya ang mensahe, narinig ni Megan ang isang kakaibang tunog mula sa aircon vent ng kanyang silid. Isang bagay na tila may kinakalo sa loob nito. Isang pares ng mga mata ang tila nakatingin sa kanya mula sa dilim ng vent. Hindi ito si Mang Carding. Sino ang panibagong aninong ito sa loob ng mansyon? Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila walang dalang init para sa nanalamig na puso ni Megan. Ang bawat umaga ay naging isang laro ng buhay at kamatayan, kung saan ang bawat paghinga niya ay dapat pag-isipan at ang bawat salita ay dapat timbangin. Ang misteryosong mga mata sa aircon vent kagabi ay tila naging isang masamang panaginip na lamang, ngunit ang mensahe sa cellphone ay nananatiling nakaukit sa kanyang isipan. Pumasok si Alexa sa silid na may dalang isang baso ng sariwang juice at isang platito ng mga biskwit. Ngayon ay araw ng pagbisita ng kanilang mga kaibigan mula sa alta sosyedad para sa isang maliit na tea party sa garden. Suot ni Alexa ang isang mamahaling puting dress na binili ni Giler para sana kay Megan bago ang aksidente. Ate, uminom ka muna nito. It's fresh orange juice, pinalagyan ko ng special vitamins para bumalik ang sigla mo. Ani Alexa, ang boses ay tila huni ng ibong may dalang lason. Inilapag niya ang baso sa tabi ni Megan, ngunit napansin ni Megan ang isang manipis na tila mantika sa ibabaw ng likido. At ang amoy nito ay may kakaibang tapang na hindi nanggaling sa prutas. Salamat, Alexa. Pakikuha naman ako ng panyo sa drawer, parang may dumi ang mukha ko. Mahinahong utos ni Megan, pilit na pinatitigas ang kanyang loob. Nang tumalikod si Alexa patungo sa dresser, mabilis na kumilos si Megan. Sa loob ng ilang segundo ng hindi pagtingin ng pinsan, kinuha niya ang baso ng juice at ibinuhos ito sa isang paso ng halaman sa tabi ng kama, at mabilis na kinuha ang baso ng tubig ni Alexa na dala nito para sa sarili. Ang bawat galaw ni Megan ay tila isang sayaw sa gitna ng mga patalim. Isang pagkakamali lang at tapos na ang lahat. Ito ang naging golden moment ni Megan. Habang pinapanood niya ang pinsan na abala sa paghahanap ng panyo, naramdaman niya ang isang uri ng kapangyarihan na matagal nang nawala sa kanya. Hindi na siya ang biktima na laging sunod-sunuran. Siya na ang nagsusulat ng sarili niyang kapalaran.
Ang maliit na tagumpay na ito ay naging simbolo ng kanyang muling pagkabuhay, isang patunay na ang talino ay mas matalas kaysa sa anumang uri ng karahasan. Heto na ang panyo, ate, sabi ni Alexa habang humaharap muli. Napansin niyang hawak na ni Megan ang baso na akala niya ay ang may lason. Inumin mo na, habang malamig pa. Ngumiti si Megan, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Actually, Alexa, parang bigla akong nauhaw sa plain water. Sa'yo na lang itong juice. Mukhang kailangan mo rin ng energy para sa mga bisita mo mamaya. Bago pa makatutol si Alexa, inabot na ni Megan ang baso rito. Dahil sa takot na mahalata ang kanyang masamang balak sa harap ni Giler, nakapapasok lang sa silid. Walang nagawa si Alexa kundi tanggapin ang baso at inumin ang juice sa harap nila. Isang pilit na ngiti ang namutawi sa labas ng kanyang mga labi, habang sa loob ay tiyak na nanginginig na siya sa takot. Pagkalipas ng isang oras, habang nagtatawanan ang mga panauhin sa garden, biglang namutla si Alexa. Ang kanyang mga kamay ay napakapit sa kanyang tiyan at ang kanyang mukha ay nilabasan ng malalaking butil ng pawis. Sa gitna ng isang seryosong usapan tungkol sa charity, hindi na nakayanan ni Alexa ang sakit at napasigaw siya bago mabilis na tumakbo patungo sa loob ng bahay. Ngunit huli na ang lahat. Ang nakakahiyang eksenang yon sa harap ng kanilang mga piling panauhin ay naging sanhi ng matinding galit ni Giler. Anong nangyari sa kanya? Bakit siya nagkakaganyan? Tanong ng isang bisita, habang si Giler ay pilit na nagtatago ng kanyang hiyang nararamdaman. Nang gabi ring iyon, habang ang bahay ay balot ng tensyon, sinamantala ni Megan ang pagkakataon habang si Giler ay abala sa pag-aalaga kay Alexa na hindi makabangon sa banyo. Ginamit ni Megan ang kanyang natutunang lakas upang gumapang patungo sa opisina ni Giler na katabi lang ng kanyang silid. Sa ilalim ng isang tila hindi nagagalaw na tumpok ng mga libro, nakakita si Megan ng isang maliit na drawer na may kakaibang lock. Gamit ang isang hair clip na naitago niya, pilit niyang binuksan ito. Sa loob, natagpuan niya ang isang dokumento na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi lamang pala ang kanyang mana ang habol ni Giler. May isang lihim na kasunduan sa pagitan ni Giler at ng isang hindi kilalang tao tungkol sa pagbebenta ng lupain ng kanyang pamilya pagkatapos ng kanyang ika-30 kaarawan, nagaganapin sa mismong araw ng birthday ni Giler. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay ang isang litratong nakalakip sa dokumento. Isang litrato ng kanyang ama noong huling gabi ng buhay nito na may kasamang isang taong hinding-hindi niya inaasahan. Sino ang taong kasama ng kanyang ama sa huling sandali nito? At ano ang tunay na dahilan kung bakit kailangang manatiling buhay ni Megan hanggang sa itinakdang araw? Sino ka ba talaga sa buhay ni Papa? At bakit tila ikaw ang may hawak ng mitya ng aming kamatayan? Ang bulong na ito ni Megan ay naging isang panalangin sa gitna ng malamig na gabi, habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig na hinahawakan ang lumang litratong natagpuan niya. Ang mukha ng kanyang ama ay tila isang multong humihingi ng katarungan. At ang taong kasama nito ay ang tanging susi sa katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Ang bawat impormasyong natuklasan ni Megan ay tila mga mabibigat na bato na idinadagdag sa gilingan ng kanyang puso. Ngunit sa halip na madurog, ang kanyang kalooban ay lalong tumitibay. Hindi lamang pala ito tungkol sa kataksilan ng kanyang asawa. Ito ay tungkol sa isang malawak na planong pagnanakaw sa dangal at pag-aari ng kanyang pamilya. Gamit ang lihim na smartphone, sinubukan ni Megan na tawagan ang numerong ibinigay ni Mang Carding. Pagkalipas ng ilang ring, isang boses ng isang matandang lalaki ang sumagot. Siya si Attorney Castillo, ang matapat na abogado ng kanyang ama na biglang nawala pagkatapos ng libing nito. Megan, Diyos ko, akala ko ay wala ka na ring buhay. Ang boses ng abogado ay puno ng emosyon. Ang iyong kaarawan, Megan. Sa araw na yon,
ay magiging ganap ang iyong pagmamay-ari sa lahat ng lupain. Pero kailangan mong mag-ingat dahil bago sumapit ang oras na yon, gagawin ni Giler ang lahat para makuha ang iyong pirma o tuluyan ka nang mawala. Ang babalang ito ay nagdulot ng isang matinding kilabot sa buong katawan ni Megan. 10 araw na lang bago ang kanyang ika-30 kaarawan, ang araw na siya ay magiging legal na tagapagmana at ang araw na gaganapin ang marangyang party ni Giler. Ito ang naging hudyat ng kanyang golden moment sa araw na yon. Tumayo si Megan, dahan-dahan, pilit na kumakapit sa pasamano ng bintana. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila hinihiwa ng libu-libong karayom. 1, 2, 3, hanggang umabot sa 10 segundo. 10 segundong nakatayo siya gamit ang sariling mga paa. 10 segundong tila isang habambuhay na tagumpay. Ang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asang muli niyang mahahawakan ang kanyang kalayaan. Ang 10 segundong yon ay sapat na upang malaman niyang kaya niyang lumaban. Nang gabi ring iyon, lumapit si Mang Carding sa kanyang bintana upang maghatid ng balita. Ang mukha ng matanda ay puno ng matinding pangamba. "Ma'am Megan, narinig ko po silang nag-uusap sa garden kanina. Inihahanda na po ni Giler ang mga papeles para sa insurance at sa paglilipat ng titulo. Sinasabi po nila na pagkatapos ng inyong pirma sa gabi ng party, mawawala na raw po kayo para hindi na kayo maging pabigat. Salamat, Mang Carding. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang mangyari iyon." Sagot ni Megan habang inaabot ang isang maliit na sobre na naglalaman ng mga ebidensyang nai-record niya. "Itago niyo po ito. Ibigay niyo po ito kay Attorney Castillo kapag may nangyari sa akin." Ngunit ang hindi nila alam, sa likod ng malalagong halaman sa labas ng bintana, isang anino ang kanina pa nakikinig. Isang pares ng mga mata na puno ng puot at gagalit ang nakatingin sa kanilang dalawa. Biglang bumukas ang pinto ng silid ni Megan at bumungad si Alexa. Ang kanyang buhok ay medyo gulo pa mula sa pagkakasakit, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuya. Lumapit siya sa bintana at marahas na hinawi ang kurtina. "Sino ang kausap mo, ate? At anong ibinibigay mo sa matandang hardinerong ito?" Ang boses ni Alexa ay tila isang latigong humagupit sa katahimikan. Nakita ni Alexa ang kamay ni Mang Carding na mabilis na bumitaw sa pasamano at ang matanda ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ang lihim na pag-uusap na akala ni Megan ay ligtas ay tila naging isang bitag na muling sumakal sa kanyang leeg. "Giler, halika rito dali. May ginagawang kababalaghan ang asawa mo at ang hardinero." Sigaw ni Alexa habang mahigpit na hinahawakan ang braso ni Megan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na itinago ni Megan ang smartphone sa ilalim ng kanyang damit. Ngunit ang takot na nararamdaman niya para kay Mang Carding ay mas matindi kaysa sa takot para sa sarili. Ano ang gagawin ni Giler kapag nalaman niyang may kakampi ang asawang akala niya ay wala ng kakayahan? Anong kaguluhan ito, Alexa? Ang boses ni Giler ay parang isang malamig na hangin galing sa sementeryo, bumabalot sa bawat sulok ng silid habang siya ay mabilis na pumasok. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Nakatitig ng matalas kay Megan na tila isang hayop na nahuling tumakas sa hawla. "Ito, Giler. Itong asawa mo at ang matandang hardinerong ito may lihim na pinag-uusapan at may iniaabot si ate na kung anong sobre sa kanya." Ang boses ni Alexa ay punong-puno ng kagalakan sa gitna ng paninira. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa braso ni Megan na parang mga kuko ng isang ibong mandaragit. Marahas na hinila ni Giler si Mang Carding pumasok sa silid. Ang matanda ay tila mas lalong tumanda sa tindi ng takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso. Sa isang iglap, kinuha ni Giler ang kwelyo ng matanda
at isinandal ito sa pader. Magsalita ka, Carding? Anong ibinigay sa iyo ng asawa ko? Pinaplano niyo bang magnakaw? O baka naman sinusubukan yung takasan ng mga obligasyon niyo rito? Ang bawat salita ni Guillermo ay may kasamang banta ng karahasan na tila isang bagyong handang sumabog. Nanginginig ang buong katawan ni Megan. Ang takot para sa buhay ni Mang Carding ay mas matindi pa kaysa sa takot para sa kanyang sariling kapakanan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang aminin ang lahat para lang tigilan nila ang matanda. Ngunit alam niyang mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Doon naganap ang isang sandaling tila tumigil ang oras, ang golden moment sa gitna ng trahedya. Habang hawak ni Guillermo si Mang Carding, nagtagpo ang mga mata ng matanda at ni Megan. Sa loob ng isang segundo, may isang mensaheng ipinarating ang hardinero sa pamamagitan lamang ng paningin. Isang pagsusumamo na huwag siyang iligtas, isang pangakong mananatili siyang tapat kahit anong mangyari. Ang ugnayang ito, na binuo ng mga taon ng kabutihan at utang na loob, ay naging kasing tibay ng isang bakal na hindi kayang baluktutin ng anumang pananakot. Sir? Ma'am? Patawad po. Ang boses ni Mang Carding ay biglang nagbago. Naging basag ito at puno ng tila pag-amin. Pinilit lang po ako ni Ma'am Megan, sabi niya. Ibenta ko raw po itong cellphone na ito para magkaroon siya ng pambili ng mga gamot na hindi niyo alam. Heto po ang cellphone. Inilabas ni Mang Carding mula sa kanyang bulsa ang isang lumang smartphone. Nanlaki ang mga mata ni Megan. Iyon ang cellphone na ginagamit niya. Ngunit bakit ito ibinibigay ni Mang Carding? Mabilis na inagaw ni Guillermo ang cellphone at tiningnan ang screen. Isang malakas na tawa ng pangungutya ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang laruan. Isang basag na laruang cellphone lang ang ipinagkakatiwala mo sa matandang ito, Megan. Masyado ka na talagang nawawala sa katinuan. Doon lamang na-realize ni Megan, ang ibinigay ni Mang Carding ay isang decoy, isang sirang cellphone na mukhang katulad ng kanyang ginagamit. Ang tunay na smartphone ay nananatiling ligtas sa ilalim ng kanyang damit, nakadikit sa kanyang balat, na tila isang lihim na anting-anting. Ngunit ang galit ni Guillermo ay hindi pa natatapos. Lumingon siya kay Megan. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa puot. Dahil sa kataksilan mong ito at sa pakikipagsabwatan mo sa mga katulong, kailangan mo ng mas matinding disiplina. Marahas na kinuha ni Guillermo ang isang mahabang lubid mula sa cabinet sa pasilyo. Habang si Alexa ay nakangisi sa gilid, itinali ni Guillermo ang mga kamay ni Megan sa kanyang wheelchair. Ang higpit ng pagkakatali ay nag-iwan ng pulang marka sa kanyang mga braso at ang sakit ay tila isang kagat ng apoy sa kanyang balat. Ngayong gabi, tatapusin na natin ito. Bulong ni Guillermo sa tenga ni Megan. Ang kanyang hininga ay amoy alak at kamatayan. Wala ka nang kakausapin, wala ka nang makikita. At sa darating na party, sisiguraduhin kong wala ka nang kakayahan pang mag-isip ng kahit anong plano. Ikinandado ni Guillermo ang pinto mula sa labas. Iniwan si Megan na mag-isa, nakatali at nakalubog sa dilim. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang sariling hikbi at ang malamig na hangin na pumapasok sa bintana. Ngunit sa ilalim ng kanyang damit, naramdaman niya ang bahagyang pag-vibrate ng tunay na cellphone. Isang tawag ang pumapasok. Isang tawag na maaaring maging huling pag-asa niya o ang magiging huling mitya ng kanyang pagbagsak. Ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ay naging isang buhay na nilalang na tila dahan-dahang lumalamon sa natitirang katinuan ni Megan. Sa loob ng silid na naging kalsada ng kanyang mga luha, ang bawat hibla ng lubid na nakatali sa kanyang mga pulso ay tila nanunuot sa kanyang buto, isang paalala ng kanyang kawalan ng kalayaan. Ngunit sa gitna ng hapdi, may isang munting himig na nagmumula sa ilalim ng kanyang damit. Ang mahinang pag-vibrate ng tunay na cellphone ay tila isang tibok ng pusong tumatangging huminto. Hindi niya ito masagot, hindi niya ito maabot.
Ngunit ang bawat pagyanig nito ay nagpapaalala sa kanya. Hindi siya nag-iisa. Buhay pa ang pag-asa. Sa katahimikang iyon, itinuon ni Megan ang kanyang paningin sa isang anino sa sahig. Doon, malapit sa paanan ng kanyang wheelchair, ay ang basag na piraso ng baso mula sa juice na nabitawan ni Alexa kanina. Ang makinang na kristal ay tila isang bituin sa gitna ng putik. Dahan-dahan, sa kabila ng sakit ng kanyang likod at ang pamamanhid ng kanyang mga braso, pilit na iniusod ni Megan ang kanyang wheelchair. Ang tunog ng gulong sa sahig ay tila isang mabigat na buntong hininga sa gitna ng gabi. Bawat pulgada ng paggalaw ay katumbas ng 1,000 saksak ng karayom sa kanyang mga kalamnan. Nang maabot niya ang basag na kristal, ginamit niya ang kanyang mga daliri sa paa na unti-unti nang nagkakaroon ng buhay upang iangat ito at ilapit sa kanyang mga kamay. Ito ang naging golden moment ni Megan sa gitna ng kanyang pagdurusa, habang ang matalim na dulo ng baso ay dahan-dahang humihiwa sa makapal na lubid. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at kinausap ang kanyang anak sa kanyang isipan. Anak, ang munting anghel ko, patawarin mo si Mami kung hindi kita na ipagtanggol noon, ang bulong ng kanyang puso. Habang ang mga luha ay dahan-dahang pumapatak at nababasa ang tuyong sahig. Pero pangako ko sa iyo, sa bawat patak ng dugo at pawis ko ngayong gabi, kukunin ko ang katarungang ipinagkait nila sa atin. Hindi ako titigil hanggat hindi nila nararamdaman ang bawat pait na idinulot nila. Sa sandaling iyon, tila naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang pisngi. Isang imahinasyong dulot ng matinding pangungulila, ngunit sapat na upang magbigay sa kanya ng lakas na higit pa sa pisikal. Ang pagmamahal ng isang ina ay naging isang apoy na tumunaw sa lahat ng kanyang takot. Sa wakas, naramdaman niya ang pagluwag ng lubid. Ang bawat hibla ay bumigay hanggang sa tuluyang lumaya ang kanyang mga kamay. Hindi siya nagsayang ng oras. Hinubad niya ang wheelchair na tila isang mabigat na tanikala at dahan-dahang ibinaba ang kanyang mga paa sa sahig. Ang lamig ng tiles ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang buong katawan. Sa unang pagkakataon, itinukod niya ang kanyang mga palad sa sahig at pilit na itinayo ang kanyang sarili. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, tila mga manipis na sanga sa gitna ng bagyo. Ang bawat hakbang ay puno ng matinding hapdi, ngunit ang bawat sakit ay tila isang paalala na siya ay buhay. Siya ay lumalaban. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa bintana. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy na pasamano. Sa labas, nagsisimula ng bumukas ang mga makukulay na ilaw sa garden. Naririnig na niya ang masayang tugtugin ng mga biolin at ang malalakas na tawanan ng mga bisitang unti-unting dumarating para sa party ni Giler. Ang kislap ng mga mamahaling hiyas at ang bango ng mga mamahaling pagkain ay tila isang pangungutya sa kanyang kalagayan. Ngunit sa halip na maiyak, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Megan. Habang ang lahat ay abala sa itaas, ang biktima na akala nila ay nakagapos sa dilim ay dahan-dahan nang bumabangon. Megan is no longer just a ghost in her own house. She is the storm that is about to arrive. Ngunit habang papalabas siya ng silid gamit ang isang lihim na daanan sa likod ng aparador, narinig niya ang boses ni Alexa sa kabilang panig ng pinto. Siguraduhin mo, Giler. Pagkatapos niyang mapirmahan ang huling dokumento, mamayang 10:00, kailangang wala na siyang hininga. Hindi pwedeng umabot ang bukas na buhay pa siya. Napatigil si Megan. Ang oras ay hindi na niya kakampi. Paano siya makakalabas sa gitna ng daan-daang bisita nang hindi nahuhuli? 10:00. Iyon ang oras na itinakda nila para sa huling hininga ko, ngunit iyon din ang oras na itinakda ko para sa kanilang pagbagsak. Ang boses ni Megan sa kanyang isipan ay kasing talas ng piraso ng kristal na nagligtas sa kanya. Habang sa itaas ay umaalingaw-ngawang tunog ng masayang tawanan at ang marangyang himig ng piano, si Megan ay nananatili sa dilim, isang aninong unti-unting nabubuo
mula sa mga abo ng kataksilan. Ang bawat hakbang niya patungo sa lihim na pintuan ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang sakit sa kanyang mga binti ay tila nanunuot sa kanyang kaluluwa, ngunit ang bawat kirot ay nagsisilbing mitya ng kanyang determinasyon. Sa labas ng mansyon, ang garden ay naging isang dagat ng mga kumukutitap na ilaw. Ang mga bisitang suot ang kanilang pinakamahal na mga terno at gown ay naglalakad ng may yabang, hindi alam na sa loob ng bahay na hinahangaan nila ay may nagaganap na isang krimeng karumaldumal. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Megan si Giler. Mukhang perpekto ang kanyang asawa, isang huwarang lalaki sa mata ng publiko. Hawak ang isang baso ng champagne habang malugod na binabati ang mga alkalde at negosyante. Napakahusay mong aktor, Giler. Bulong ni Megan, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot. Pero sa gabing ito, tatapusin ko ang palabas mo. Dito naganap ang golden moment ni Megan. Sa gitna ng kanyang pagtatago sa likod ng mga makakapal na kurtina ng library, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa isang antigong salamin. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga braso ay may mga pasa mula sa pagkakatali. Ngunit sa likod ng panghihinang iyon, nakita niya ang kanyang mga matang hindi na puno ng luha, kundi ng isang kakaibang liwanag na tila nanggagaling sa kabilang mundo. Inayos niya ang kanyang sarili, pinunasan ang dumi sa kanyang mukha, at marahang itinaas ang kanyang noo. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang biktima. Muli niyang naramdaman ang dugo ng kanyang ama na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Isang dugong hindi marunong sumuko. "Ma'am Megan!" Isang mahinang bulong ang narinig niya mula sa likuran. Si Mang Carding, hingal na hingal at puno ng alalahanin. "Diyos ko, akala ko ay kung ano nang nangyari sa inyo. Heto po, dinala ko ang susi ng secret elevator at ang inyong gamot." "Salamat, Mang Carding. Handa na ba ang lahat?" tanong ni Megan habang pilit na pinatatatag ang kanyang nanginginig na tuhod. "Opo, ma'am. Naroon na sa labas ang mga taong kailangan natin, pero kailangan nating magmadali." Kasalukuyan ng ipinapakilala ni Giler ang kanyang sarili bilang pansamantalang tagapamahala ng inyong ari-arian sa harap ng lahat. Narinig ni Megan ang boses ni Giler sa speaker system ng garden. Ang aking mahal na asawa, si Megan, ay kasalukuyang nagpapahinga sa loob. Alam niyo naman, ang kanyang kalagayan pagkatapos ng trahedya. Ang kanyang isip ay hindi na kasing linaw ng dati. Kaya naman, bilang kanyang asawa, ako ang tatayo para sa kanya sa gabing ito. Ang bawat salita ni Giler ay tila isang dagok na nagnanais na ibaon si Megan sa limot. Ngunit hindi niya alam, ang baliw na asawang tinutukoy niya ay nasa likod lamang ng pintuan, handang lumabas sa gitna ng liwanag. Sa isang iglap, naramdaman ni Megan ang muling pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang bagong mensahe mula sa hindi kilalang numero. "Ang pintuan sa gawing kaliwa ay bukas na. Pumasok ka sa oras na patayin ang mga ilaw para sa toast." Sino ang taong ito na tila alam ang bawat galaw sa loob ng bahay? At bakit niya tinutulungan si Megan sa gitna ng panganib? Habang papalapit ang oras ng toast, si Megan ay dahan-dahang sumakay sa wheelchair na inihanda ni Mang Carding. Kailangan niyang magmukhang mahina sa huling pagkakataon. Kailangan niyang hayaan silang maniwala na nanalo na sila bago niya ibagsak ang huling hatol. Ang mga ilaw sa garden ay unti-unting namatay. Ang tanging natirang liwanag ay ang spotlight na nakatutok kay Giler at Alexa na magkatabi sa entablado. "To the future of our family!" sigaw ni Giler habang itinataas ang kanyang baso. Ito na ang pagkakataon. Sa gitna ng kadiliman ng garden, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Megan at ang mahinang hininga ni Mang Carding sa kanyang likuran. Ang katahimikang ito ay tila ang katahimikan bago ang isang malakas na pagsabog ng bulkan. Nang itinaas ni Giler ang kanyang baso,
Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ngunit walang nakakaalam na ang tunay na bida ng gabing ito ay dahan-dahang gumagapang palabas mula sa mga anino. Biglang bumukas ang mga spotlight, ngunit hindi kay Giler ang tutok nito. Sa utos ng isang hindi kilalang tao sa control booth, ang liwanag ay dahan-dahang gumapang patungo sa dulo ng sementadong daanan ng garden. Doon, sa gitna ng liwanag, ay lumitaw ang isang figura sa wheelchair. Isang kolektibong buntong hininga ng gulat ang kumawala sa mga panauhin. Ang musika ay biglang huminto. Ang baso ng champagne sa kamay ni Giler ay tila nanginginig. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kumpiyansa ay biglang naging maputla, gaya ng isang bangkay. Sa tabi niya, ang mga mata ni Alexa ay nanlaki sa matinding takot. Ang kanyang kamay ay napakapit ng mahigpit sa braso ni Giler. Megan? Ang boses ni Giler ay gumaralgal, isang mahinang bulong na puno ng hindi paniwalang katotohanan. Dahan-dahang pinaikot ni Megan ang kanyang wheelchair patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Suot niya ang isang lumang itim na gown ng kanyang ina. Simple, ngunit puno ng awtoridad. Maaga pa ba talaga para ilibing mo ako, Giler? Malamig ngunit malinaw na tanong ni Megan. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong garden dahil sa maliit na wireless mic na palihim na ikinabit ni Mang Carding sa kanyang damit bago magsimula ang pagtitipon. Dito naganap ang golden moment ni Megan. Habang tinitingnan niya ang daan-daang tao na nakatingin sa kanya, hindi na siya nakaramdam ng hiyang maging isang lumpo. Nakita niya ang kanyang sarili, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang saksi sa sarili niyang pagkabuhay muli. Ang bawat mata ng mga panauhin ay naging salamin ng kanyang katotohanan. Ang bigat ng kanyang wheelchair ay tila naging isang trono ng katarungan. Sa sandaling iyon, ang kanyang ama ay tila nakatayo sa kanyang likuran. Ang kamay nito ay nakapatong sa kanyang balikat, nagbibigay ng lakas na hindi kayang tapatan ng anumang takot. Ano ang ibig mong sabihin, Megan? You're confused. Let's get you back inside. Pilit na boses ni Alexa. Ang kanyang tono ay puno ng pekeng pag-aalala habang sinusubukang lumapit sa pinsan. Huwag kang lalapit, Alexa. Malamig na utos ni Megan. Baka masunog ka sa katotohanang ibubunyag ko. Sa isang iglap, ang malaking projector screen sa likuran ni Giler na dapat sana ay magpapakita ng kanilang mga business achievements ay biglang nagbago. Ang lumitaw ay hindi mga graph o numero, kundi isang malinaw na video recording mula sa kwarto ni Megan. Ang garden ay nabalot ng isang nakakangilong katahimikan habang naririnig ng lahat ang boses ni Giler na pinaplano ang pagpapatay kay Megan at ang boses ni Alexa na tumatawa habang pinag-uusapan ang pagnanakaw sa mana. Ang mga imahe ng kanilang paghahalikan at ang mga ebidensya ng pagputol sa brake ng kotse ay isa-isang lumabas sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa bansa. Sinungaling ka! Nagngingit-angit na sigaw ni Giler habang nangingitim sa galit ang kanyang mukha. Pinaglalaruan mo lang silang lahat. Wala sa tamang pag-iisip ang asawa ko. Tuluyan nang nabasag ang mahinahon niyang imahe sa harap ng mga bisita. Sa sobrang kahihiyan at puot, mabilis siyang sumugod papunta kay Megan. Tanga nang nagngangalit na galit sa kanyang mga mata. Mariing umangat ang kanyang mga kamay na tila handang manakit anumang oras. Hindi kita hahayaang sirain ako. Halos mabaliw niyang sigaw. Tatapusin kita dito mismo, Megan. Napahiyaw ang mga panauhin, habang ang ilan ay napaatras sa matinding takot. Sa kanilang mga mata, ilang segundo na lamang at tuluyan ng masasaktan si Megan. Ngunit bago pa man siya maabot ni Giler, biglang may rumagasa mula sa gilid ng garden. Isang malakas na suntok ang dumiretso sa mukha ni Giler, dahilan upang mawalan ito ng balanse at bumagsak sa malamig na damuhan. Umalingaungaw ang sigaw ng mga bisita habang nanlalaki ang kanilang mga mata sa gulat. Sa gitna ng kaguluhan,
Isang matangkad na lalaki ang humarang sa harap ni Megan. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao at nag-aalab ang tingin kay Giler. At ngayon mo lang ipinakita kung sino ka talaga. Malamig nitong sabi. Binitiwan ni Megan ang mga hawakan ng wheelchair. Sa gitna ng matinding hapdi na tila binibiyak ang kanyang mga binti, itinuon niya ang kanyang lahat ng lakas sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit. Ngunit dahan-dahan, sa harap ng daan-daang saksi, tumayo si Megan mula sa kanyang wheelchair. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang noo ay nakataas at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa nanlilisik na mga mata ni Giler. Hindi na ako ang babaeng maaari mong saktan, Giler. Ang boses niya ay parang isang hatol mula sa langit. Dahil ang mundong ninakaw mo sa akin, ay kinuha ko na muli. Giler froze. Ang kanyang kamay ay nakataas pa rin, ngunit ang kanyang buong katawan ay tila naging bato sa tindi ng gulat. At sa sandaling iyon, mula sa dulo ng garden, narinig ang tunog ng mabilis na mga yabag ng mga lalaking nakauniporme. Ngunit bago pa makarating ang mga pulis, isang matalim na bagay ang biglang kumislap sa kamay ni Alexa na nasa likod lamang ni Megan. Mamatay ka na, Megan. Kung hindi akin ang lahat, walang magmamay-ari nito. Ang sigaw ni Alexa ay tila galing sa kailaliman ng impyerno, puno ng desperasyon at baliw na pagnanasa. Ang kislap ng maliit, ngunit matalim na kutsilyo sa kanyang kamay ay humiwa sa hangin, patungo sa likuran ni Megan na noon ay pilit pang pinapanatili ang kanyang balanse. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tila bumagal. Nakita ni Megan sa mga mata ni Giler ang isang bagay na mas masahol pa sa galit, ang kawalan ng pakialam. Hindi gumalaw ang kanyang asawa upang iligtas siya. Sa halip, umatras pa ito upang iligtas ang sarili nitong balat. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa kaysa sa anumang saksak. Ang huling hibla ng pag-asa na may natitira pang tao sa loob ni Giler ay tuluyan ng naputol. Ngunit bago pa man madampi ng talim ang balat ni Megan, isang mabilis na anino ang humarang. Si Mang Carding, gamit ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa tapat na paglilingkod, sinunggaban niya ang braso ni Alexa. Ang hapdi ng pagkahiwa sa kanyang braso ay hindi ininda ng matanda. Maprotektahan lamang ang anak-anakan na si Megan. Dito naganap ang golden moment ni Megan. Sa gitna ng kaguluhan, sa halip na matakot o mawalan ng malay, dahan-dahang lumapit si Megan kay Giler. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang sakit sa kanyang mga binti ay tila naging isang uri ng enerhiya na nagpapatatag sa kanyang bawat tapak. Nang magkatapat sila, itinaas ni Megan ang kanyang kamay. Ang pagtama ng palad ni Megan sa pisngi ni Giler ay lumikha ng isang alingawngaw na tila bumasag sa libu-libong kasinungalingan sa loob ng mansyong yon. Hindi ito isang ordinaryong sampal. Ito ang bigat ng 7 taon ng pananahimik, ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak, at ang pait ng bawat gamot na ipinilit sa kanya. Ang sampal na iyan ay para sa anak ko na pinatay mo bago pa man niya masilayan ang mundo. Ang boses ni Megan ay malamig, matigas, at puno ng awtoridad. Muli niyang itinaas ang kanyang kamay at sinalubong ang kabilang pisngi ng asawa. At ang sampal na ito ay para sa sarili ko, para sa babaeng inakala mong maaari mong tapakan at ituring na basahan sa loob ng sarili niyang tahanan. Napaupo si Giler sa lakas ng tama. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya, habang ang mga bisitang dati ay kalaro niya sa sugal at negosyo, ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Ang hiya na nararamdaman ni Giler ay tila isang lason na dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagkatao sa harap ng buong alta sosyedad. Sa sandaling iyon, ang paligid ay napuno ng asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis na pumasok sa malawak na tarangkahan. Kasama nila si Attorney Castillo na may hawak na mga dokumentong magpapabagsak sa lahat ng balak ni Giler.
Giler Salvador at Alexa Montenegro, kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa tangkang pagpatay, falsification of documents, at physical abuse. Ang boses ng opisyal ay tila isang hatol na nagtapos sa gabi ng karangyaan. Habang pinupusasan si Alexa, patuloy pa rin ito sa pagwawala. Ang kanyang magandang gown ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay punong-puno ng luha at galit. Si Giler naman ay nanatiling nakayuko, tila isang basang sisiw na nawalan ng lahat ng kislap. Tumingin si Megan sa kanyang paligid. Ang garden na ito, na binuo ng kanyang ama, ay muli nang humihinga. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Megan ang isang matinding pag-ikot ng paligid. Ang kanyang mga binti, na ginamit ang lahat ng natitirang lakas, ay dahan-dahang bumigay. Bago pa man siya tumama sa lupa, naramdaman niya ang mga bisig ni Mang Carding na sumalo sa kanya. Ngunit sa huling sulyap niya kay Alexa, bago ito isakay sa kotse ng pulis, sumigaw ang pinsan niya ng isang bagay na nagpahinto sa pagtibok ng puso ni Megan. Akala mo ba nanalo ka na, Megan? Hindi mo pa alam ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ng tatay mo. Itanong mo sa asawa mo kung anong ginawa niya bago malagutan ng hininga si Tito. Ang mga salitang iyon ay tila isang bagong lason na pumasok sa isipan ni Megan. May mas malalim pa bang lihim na itinatago ang gabing ito? Hindi pa tapos ang lahat, Megan. Ang mga huling salita ni Alexa ay tila mga ligaw na bulalakaw na paulit-ulit na nagliliyab sa isipan ni Megan habang siya ay dahan-dahang nagigising. Ang puting kisame ng silid ay tila umiikot at ang amoy ng antiseptiko at sariwang bulaklak ay muling humahalimuyak sa kanyang paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang amoy ng takot. Wala na ang mabigat na presensya ni Giler na tila isang aninong laging nakabantay sa bawat hininga niya. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang mga daliri. Nararamdaman na niya ang hapdi sa kanyang mga binti, isang sakit na masarap pakinggan dahil ito ay tanda na siya ay muling nabubuhay. Ang bawat kirot ay isang patunay na hindi na siya ang paralitikong bilanggo sa sarili niyang tahanan. Ma'am Megan, salamat sa Diyos at gising na kayo. Ang boses ni Mang Carding ay puno ng kalinga. Nakaupo ang matanda sa gilid ng kama. May benda ang kanyang braso, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Mang Carding, ang braso niyo. Ang mahinang bulong ni Megan habang pilit na bumabangon. Wala po ito, ma'am. Hamak na gasgas lang ito kumpara sa laya na nakamit ninyo kagabi. Sagot ng matanda. Inabot nito ang isang basong tubig kay Megan. Ang simpleng pag-aalaga na ito, na walang halong interes o pagbabalat kayo, ang naging golden moment ni Megan sa umagang iyon. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang pamilya, natagpuan niya ang tunay na katapatan sa isang taong hindi niya kadugo. Ngunit itinuring siyang higit pa sa isang amo. Naramdaman niya ang init ng baso sa kanyang palad, isang init na dahan-dahang tumutunaw sa yelo sa kanyang puso. Pumasok si Attorney Castillo sa silid. Ang kanyang mukha ay seryoso. May dala siyang isang itim na folder na tila naglalaman ng mga hatol ng tadhana. Megan, kailangan nating mag-usap, panimula ng abogado. Inamin na ni Giler ang lahat. Sa takot na mabulok sa kulungan, itinuro na niya si Alexa bilang utak ng tangkang pagpatay sa iyo. Ngunit may isa pang bagay tungkol sa iyong ama. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Megan. Ang mga salita ni Alexa kagabi ay muling umalingaw-ngaw. Ano iyon, attorney? Ano ang kinalaman ni Giler sa pagkamatay ni Papa? Huminga ng malalim si Castillo. Bago malagutan ng hininga ang iyong ama, nalaman niya ang tungkol sa paglustay ni Giler sa pera ng kumpanya. May nakitang bakas ng gamot sa katawan ng iyong ama na hindi dapat naroon. Isang gamot na nagpabilis sa kanyang atake sa puso. Isang gamot na tanging si Giler lamang ang may access noon. Ang pighati na naramdaman ni Megan ay tila isang malakas na daluyong na humampas sa kanyang dibdib. Hindi lamang pala siya ang biktima. Ang kanyang ama, ang tanging taong nagmahal sa kanya,
Nang tapat, ay pinatay sa loob ng sarili nitong pamamahay ng taong pinagkatiwalaan nito. Ang galit na akala niya ay natapos na kagabi ay muling nagliyab. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang malamig at matuwid na galit. Nasaan sila ngayon? Tanong ni Megan. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Nasa presinto na sila. Alexa is having a mental breakdown o nagpapanggap na baliw para makaiwas sa kaso. Giler, on the other hand, is trying to bargain for a lower sentence. Sagot ni Castillo. Tumingin si Megan sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga rosas sa garden na inalagaan ni Mang Carding. Ang buhay ay nagpapatuloy sa kabila ng lahat ng dumi at sakit. Ngunit bago niya tuluyang maisara ang kabanatang ito, alam niyang may isang huling bagay siyang kailangang gawin. Kinuha ni Megan ang kanyang smartphone at binuksan ang isang voice recording na hindi pa niya napapakinggan. Isang file na nakuha ni Mang Carding mula sa lumang laptop ni Giler bago ito nakuha ng mga pulis. Nang pindutin niya ang play, ang boses na narinig niya ay hindi kay Giler o kay Alexa, ito ay ang boses ng kanyang ama. Hirap na hirap sa paghinga, ngunit may huling mensahe para sa kanya. Megan, anak ko, kung naririnig mo ito, patawarin mo ako. Ang boses ng kanyang ama ay naputol ng isang malakas na tunog ng pagpihit ng pinto sa recording. Kasunod ang boses ni Giler na puno ng panunuya. Too late, old man. Megan will be mine, and everything you built will be my playground. Nabitawan ni Megan ang cellphone. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang bagong determinasyon ang sumibol. Hindi sapat na mabilanggo sila. Sisiguraduhin niyang mararamdaman nila ang bawat sentimo ng hiya at bawat segundo ng pagbabayad sa lahat ng kanilang kinuha. Cliffhanger. Isang lihim na dokumento ang natagpuan sa ilalim ng recording. Isang liham na nagpapatunay na ang anak ni Megan na nawala ay maaaring hindi talaga namatay sa aksidente. Buhay ang anak ko? Attorney, sabihin niyo sa akin, hindi ba ito isang malupit na biro? Ang boses ni Megan ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. Ang papel na hawak niya ay nanginginig, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso, na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa loob ng puting silid ng ospital, ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha ay tila nagdadala ng isang uri ng liwanag na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-asa ay isang masakit na damdamin, lalo na para sa isang inang nabaon na sa pighati. Huminga ng malalim si Attorney Castillo. Ang kanyang mga mata ay puno ng simpatya, ngunit may bahid ng determinasyon. Ayon sa mga dokumentong nakuha namin mula sa lihim na file ni Giler, may malaking halagang inilabas mula sa inyong joint account noong gabi ng aksidente. Ang perang iyon ay napunta sa isang pribadong klinika sa malayo at ang medical report ng sanggol na ipinakita sa iyo noon. Megan, peke ang pirma ng doktor na nakalagay doon. Ang bawat salita ng abogado ay tila mga martilyo na bumabasag sa pader ng kanyang nakaraan. Ang pighati na tila naging kaibigan na niya sa loob ng maraming buwan ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na pagnanasa na mabuhay. Kung buhay ang kanyang anak, wala nang sakit sa mundo ang makakapigil sa kanya. Lumipas ang mga linggo ng dahan-dahang paghilom. Ibinenta ni Megan ang mansyong naging saksi sa kanyang pagdurusa. Hindi na niya kayang manatili sa isang lugar kung saan ang bawat sulok ay amoy ng kataksilan. Sa tulong ni Mang Carding, lumipat siya sa isang payak, ngunit magandang bahay malapit sa dagat. Ang tunog ng mga alon at ang sariwang hangin ay tila mga haplos ng kalikasan na unti-unting nagbubura sa mga peklat ng kanyang kaluluwa. Dito naganap ang kanyang golden moment. Isang hapon, habang si Megan ay naglalakad sa dalampasigan gamit ang isang baston, isang tanda ng kanyang patuloy na paglakas.
Nakakita siya ng isang maliit na sapatos ng bata na inanod ng agos. Dahan-dahan siyang yumuko. Ininda ang kaunting kirot sa kanyang mga binti at kinuha ang sapatos. Sa halip na maiyak sa lungkot, isang matamis at matatag na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pinunasan niya ang buhangin sa sapatos at itinaas ito sa tapat ng papalubog na araw. Ang sapatos na yon ay naging simbolo ng kanyang bagong misyon. Hindi na siya naglalakad para sa sarili. Naglalakad siya patungo sa kanyang anak. Hahanapin kita, anak. Kahit sa ang dulo ng mundo, kukunin kita muli. Ang bulong niya sa hangin. Sa kabilang banda, ang balita mula sa kulungan ay tila isang malamig na katarungan. Si Alexa, na dati ay ubod ng ganda at yabang, ay balita ring unti-unti nang nawawala sa katinuan dahil sa takot at pagsisisi. Si Giler naman ay iniwan ng lahat ng kanyang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo, nabubuhay sa dilim ng rehas habang kinakain ng sariling konsensya. Ang kanilang hiya ay naging isang habang buhay na sumpa. Sinimula ni Megan ang pagpapatakbo ng kanyang bagong pundasyon, ang alab ng ina, na naglalayong tumulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at mga inang nawalan ng anak. Ang kanyang pagtitiis ay naging inspirasyon sa marami. Ngunit sa likod ng lahat ng kanyang tagumpay, may isang puwang pa rin sa kanyang puso na hindi mapupunan ng anumang karangalan. Isang gabi, habang tinitingnan ni Megan ang mga huling ebidensya mula sa klinika, nakatanggap siya ng isang anonymous na email. Naglalaman ito ng isang litrato, isang malabong kuha ng isang batang lalaki na may mga matang kamukhang-kamukha ng sa kanya, nakaupo sa isang maliit na parke sa probinsya ng Laguna. Ang panginginig ng kamay ni Megan ay hindi na dahil sa panghihina, kundi dahil sa isang katotohanang hindi na niya maaring palampasin. Kinuha niya ang kanyang susi ng sasakyan at ang kanyang baston. Mang Carding, ihanda niyo ang sasakyan. Pupunta tayo sa Laguna. Ang boses ni Megan ay puno ng otoridad at pananabik. Ngunit bago pa man sila makalabas ng pinto, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Isang babaeng balot na balot. Ang mukha ang bumaba. May bitbit na isang liham na may selyo ng ospital kung saan dinala si Megan noon. Ma'am Megan, huwag po kayong pumunta sa Laguna. Isa itong bitag. Ang bamos ng babae ay pamilyar. Ito ang nurse na dating nag-aalaga sa kanya sa ilalim ng utos ni Giler. Ang anak niyo, wala siya sa Laguna. Siya ay nasa mas malapit na lugar kaysa sa inaakala niyo. Napatigil si Megan. Ang misteryo ay tila lalong lumalalim. Saan nga ba itinago ni Giler ang kanyang huling alas? At hanggang saan ang kayang gawin ni Megan upang makuha ang huling piraso ng kanyang kaligayahan? Ang bawat tibok ng puso ko ay isang tawag sa iyo, anak. At sa wakas, tila sumasagot na ang tadhana sa gitna ng katahimikan. Ang boses ni Megan ay parang isang marahang bulong sa hangin habang nakatitig siya sa dating nurse na ngayon ay nanginginig sa kanyang harapan. Ang pag-asa ay isang mapanganib na apoy. Maaari ka nitong bigyan ng liwanag, pero maaari ka ring tupukin nito kung hindi ka mag-iingat. Ngunit para kay Megan, wala nang mas hihigit pa sa takot na naramdaman niya nung akala niya ay wala na ang kanyang sanggol. Bakit ngayon mo lang ito sinasabi sa akin? Tanong ni Megan. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig sa galit, kundi sa pagtitimpi. Bakit hinayaan mong mabulok ako sa lungkot habang ang anak ko ay nasa kamay ng iba? Patawad po, Ma'am Megan. Tinakot po ako ni Sir Giler. Sabi niya, papatayin niya ang pamilya ko kung magsasalita ako. Umiiyak na paliwanag ng nurse. Pero nung makita ko po kayo sa balita, nung makita ko kung paano kayo bumangon, hindi na po ako nakatulog. Ang bata, hindi po siya dinala sa malayo. Naalala niyo po ba ang lumang rest house ng inyong ama sa Batangas? May maliit na ampunan sa tapat niyon na pinupondohan niyo noon. Napatigil si Megan. Ang bahay ng pag-asa. Isang lugar na itinayo ng kanyang pamilya
para sa mga batang inabandona. Napakatalino at napakawalang hiya ni Giler. Itinago niya ang bata sa mismong lugar na pag-aari ni Megan. Alam na hindi ito paghihinalaan ng sinuman dahil ito ay isang institusyong puno ng tiwala. Dito naganap ang golden moment ni Megan. Habang nasa loob sila ng sasakyan patungo sa Batangas, kinuha ni Megan ang kanyang lumang kwintas na may pendant na locket. Sa loob niyon ay ang larawan ng kanyang ama. Hinaplos niya ang mukha ng ama at pagkatapos ay tumingin siya sa sarili niyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay nakagapos, ang mga binti na dati ay lumpo. Ngayon ay katuwang niya sa kanyang huling laban. Isang matibay na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi na siya nagmamadali dahil sa desperasyon, nagmamadali siya dahil sa pag-ibig. Ang kanyang katauhan ay tila naging isang matatag na parola. Maliwanag, hindi natitinag, at handang gabayan ang nawawalang barko pabalik sa dalampasigan. Malapit na tayo, ma'am, ani Mang Carding. Ang matanda ay tila naging isang kawal na handang itaya ang buhay para sa kanyang reyna. Nang makarating sila sa ampunan, ang bango ng mga puno ng mangga at ang tunog ng mga batang naglalaro ay sumalubong sa kanila. Pumasok si Megan sa loob. Ang bawat tukod ng kanyang baston sa semento ay tila isang pintig ng orasan. Sa gitna ng garden, may isang batang lalaki na nakaupo sa damuhan. May hawak na isang maliit na laruang sasakyan. Tumigil ang mundo ni Megan. Ang buhok ng bata, ang hugis ng kanyang mga tenga, at ang paraan ng pagkunot ng noo nito habang naglalaro, lahat ng iyon ay replika ng kanyang mga panaginip. Gabriel, mahinang tawag ni Megan. Lumingon ang bata. Ang kanyang mga matang kasing linaw ng langit at kasing lalim ng dagat, ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Megan. Isang pamilyar na kuryente ang dinaloy sa buong pagkatao ni Megan. Walang pag-aalinlangan. Iyon ang kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Megan at lumuhod sa harap ng bata. Hindi inaalintana ang sakit sa kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa niya mahawakan ang kamay ng anak, isang babaeng may matalas na hitsura ang lumabas mula sa opisina. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa bata? Ang boses ng babae ay puno ng awtoridad at tila may itinatagong takot. Siya ay anak ng isa sa aming mga donor. Hindi niyo siya maaaring lapitan. Tumayo si Megan ng tuwid. Ang kanyang baston ay itiniyak niya sa lupa. Ako si Megan Ilustre Salvador, at ang batang ito ay hindi pag-aari ng kahit sinong donor. Siya ay kinuha niyo mula sa akin sa pamamagitan ng pandaraya. Wala kayong katibayan, sigaw ng babae, habang mabilis na kinukuha ang bata upang itago sa kanyang likuran. Ngunit hindi natitinag si Megan. Inilabas niya ang kanyang smartphone at ipinakita ang live feed mula sa opisina ni Attorney Castillo. Ang pulisya ay nasa daan na, at ang nurse na tumulong sa inyong itago, ang batang ito, ay kasama ko ngayon. May isang pagkakataon ka lang para sabihin ang totoo bago ka sumama sa mga taong nag-utos sa'yo na mabulok sa kulungan. Ang babae ay napasandal sa pader. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang huling twist ang muling yumanig sa mundo ni Megan. Mula sa likod ng gusali, lumabas ang isang lalaking naka-uniforme ng guard, ngunit ang kanyang mukha ay pamilyar. Ito ang kapatid ni Alexa. May hawak siyang baril at nakatutok ito sa direksyon ni Megan. Hindi mo siya makukuha, Megan. Ito ang huling hiling ni Alexa bago siya tuluyang mawala sa katinuan. Ang masiguradong wala kang matitirang kaligayahan sa mundong ito. Cliffhanger. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay umalingaw-ngaw sa tahimik na garden. Mapoprotektahan ba ni Megan ang kanyang anak sa huling pagkakataon? O ang muling pagkikita nilang ito ang magiging huling sandali ng kanyang buhay? Sa gitna ng panganib, hindi takot ang nanaig sa akin, kundi ang apoy ng isang inang handang tumawid sa kabilang buhay para lamang mayakap ang kanyang anak. Ang bawat kataga sa isipan ni Megan ay tila isang panata.
habang nakatitig siya sa dulo ng baril na hawak ng kapatid ni Alexa. Ang hangin sa loob ng garden ay tila nagyelo at ang bawat hininga ng mga taong naroroon ay naging kasing bigat ng tingga. Ngunit sa halip na manghina ang kanyang mga binti, ang sakit na dati ay nagpapalumpo sa kanya ay naging isang matibay na pundasyon. "Bitawan mo ang baril, Benjo!" Ang boses ni Megan ay hindi nanginginig. Ito ay malamig, matatag, at puno ng awtoridad na tila galing sa isang reynang handang mamatay para sa kanyang nasasakupan. Ang galit ng kapatid mo ang sumira sa buhay niya. Huwag mong hayaang ang parehong galit ang sumira sa kinabukasan mo. Wala ka nang alam, Megan. Sinira mo si Alexa. Sinira mo ang pamilya namin. Sigaw ni Benjo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha. Dahan-dahang humakbang si Megan pasulong. Bawat tukod ng kanyang baston sa semento ay tila isang paalala ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi niya tinitingnan ang baril. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa mga mata ng lalaki. Sa sandaling iyon, naganap ang kanyang pinakamahalagang golden moment. Sa gitna ng posibilidad ng kamatayan, muling naramdaman ni Megan ang presensya ng kanyang ama at ng kanyang anak. Ang pag-ibig ay naging isang hindi nakikitang kalasag na bumabalot sa kanya. Napagtanto niya na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkatalo ng kalaban, kundi ang kawalan ng takot sa harap ng kasamaan. Ang kanyang buong pagkatao ay nagliwanag sa tindi ng kanyang paninindigan, isang inang hindi na kailanman papayag na muling manakawan ng kaligayahan. "Kung papatayin mo ako, Benjo, sisiguraduhin kong yun ang huling pagkakamaling gagawin mo. Pero kung ibababa mo yan, may pagkakataon ka pang magsimulang muli." Bulong ni Megan. Sa gitna ng tensyon, mabilis na kumilos si Mang Carding. Gamit ang isang mabigat na paso ng halaman, inihagis niya ito sa kabilang direksyon upang makuha ang atensyon ni Benjo. Sa loob ng isang segundo ng pagkakalito ng lalaki, ang mga operatiba ng pulisya na kanina pa nakapaligid ay mabilis na sumugod. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa semento ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng mahabang gabi. Nang masecure ng mga pulis si Benjo, ang lahat ng lakas ni Megan ay tila biglang naglaho. Ngunit bago pa siya tuluyang bumagsak, isang maliit na pares ng mga kamay ang yumakap sa kanyang binti. "Mama?" Ang maliit na boses ni Gabriel ay tila isang himig mula sa langit na nagpabukas sa mga pintuan ng langit. Napaiyak si Megan, isang iyak na hindi galing sa sakit, kundi sa isang kaligayahang hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Lumuhod siya at niyakap. Nang napakahigpit ang kanyang anak, ang bango ng bata, ang init ng balat nito, at ang maliliit na hikbi nito ay tila mga gamot na tuluyang nagpagaling sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. 7 buwan ng pagtitiis, 7 buwan ng panlilinlang, lahat ng yon ay naglaho sa isang sandali ng kanilang pagtatagpo. Makalipas ang ilang buwan na buwan, ang katarungan ay tuluyan ng nanalo. Si Giler ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa pagpatay sa ama ni Megan at sa tangkang pagpatay sa kanya. Si Alexa naman ay dinala sa isang psychiatric facility sa ilalim ng mahigpit na bantay ng batas, habang ang kanilang pamilya ay tuluyang nalubog sa hiya at pagkakautang. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, sa dalampasigan ng kanilang bagong bahay, nakaupo si Megan sa buhanginan kasama si Gabriel. Hindi na niya kailangan ng baston. Ang kanyang mga binti ay matatag na, sapat na upang habulin ang kanyang anak sa bawat pagtakbo nito. Lumapit si Mang Carding na may dalang merienda. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. "Ma'am Megan, mukhang napakatahimik na po ng dagat ngayon." "Opo, Mang Carding, dahil sa wakas, tapos na ang bagyo." Nakangiting sagot ni Megan. Tumingala si Megan sa langit, tila kinakausap ang kanyang ama. Nahanap na niya ang katarungan. Nahanap na niya ang kanyang anak. Ngunit higit sa lahat, nahanap na niya ang kanyang sarili.
Ang pagtataksil na inakala niyang tatapos sa kanyang buhay ay siya palang naging mitya upang maging isang mas matatag at mas mapagmahal na babae. Hawak ang kamay ni Gabriel. Tumayo si Megan at naglakad patungo sa dalampasigan. Ang bawat bakas ng kanilang mga paa sa basang buhangin ay tila mga bagong pahina ng isang kwentong hindi na tungkol sa sakit, kundi tungkol sa walang hanggang pag-asa at pag-ibig. Sa paglipas ng 3 taon, ang bawat peklat sa katawan at kaluluwa ni Megan ay hindi na naging paalala ng sakit, kundi naging mga mapa ng kanyang katatagan. Ang mansyong naging bilangguan niya noon ay isa na lamang malabong alaala, pinalitan ng isang payak, ngunit maliwanag na tahanan kung saan ang bawat sulok ay puno ng tunog ng halakhak at amoy ng dagat. Nakatayo si Megan sa harap ng puntod ng kanyang ama. Bit-bit ang isang kumpol ng mga puting rosas. Kasama niya si Gabriel, na ngayon ay isang masayahin at malusog na bata, at si Mang Carding, na itinuturing na nilang bahagi ng pamilya. Sa bawat paghipo ng hangin sa kanyang mukha, nararamdaman ni Megan ang isang uri ng katahimikan na hindi kayang bilhin ng anumang kayamanan. Ito ang naging huling golden moment ng kanyang kwento. Habang inilalagay ni Gabriel ang isang maliit na bulaklak sa tabi ng pangalan ng kanyang lolo, tiningnan ni Megan ang kanyang sariling mga palad. Ang mga kamay na ito ay dating nanginginig sa takot, ngunit ngayon ay matatag na humahawak sa kinabukasan. Napagtanto niya na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagkukulong sa mga nagkasala, kundi ang pagpili na maging masaya sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nanggaling sa paglimot, kundi sa pag-unawa na ang kanyang halaga ay hindi kailanman matutukoy ng kataksilan ng iba. Marami ang nagtatanong sa kanya, napatawad mo na ba sila? Ang sagot ni Megan ay laging tapat. Hindi niya mapapatawad ang kasamaang ginawa ni Giler at Alexa. Dahil ang katarungan ay dapat manatili para sa kanyang anak at sa kanyang ama. Ngunit pinatawad na niya ang kanyang sarili. Pinatawad na niya ang sarili sa pagiging marupok noon, sa labis na pagtitiwala, at sa mga pagkakataong akala niya ay wala na siyang silbi. Sa pagpapatawad sa sarili, tuluyan nang nawalan ng kapangyarihan ang kanyang mga kaaway na saktan siya muli. Ang kanilang pangalan ay hindi na nagdudulot ng galit, kundi isang malamig na pagkilala sa isang kabanatang tapos na. Sina Giler at Alexa ay nananatiling nakabaon sa dilim ng kanilang mga rehas at sirang isipan, isang buhay na puno ng hiya at pag-iisa. Habang ang mundong pilit nilang ninakaw kay Megan ay patuloy na namumukadkad sa ilalim ng kanyang kalinga. Ang pundasyong alab ng ina ay naging isang kanlungan ng libu-libong kababaihan na nagpapatunay na ang bawat pagbagsak ay simula lamang ng isang mas mataas na paglipad. Ang pangunahing aral na iniwan ni Megan sa lahat ng nakinig sa kanyang kwento ay ito. Ang buhay ay parang dagat. May mga daluyong nasusubok sa ating tibay at may mga bagyong nagnanais tayong ilubog. Ngunit hanggat may natitirang pag-asa at pagmamahal sa loob ng ating puso, hinding-hindi tayo malulunod. Ang sakit ay pansamantala, ngunit ang lakas na makukuha natin mula rito ay panghabang buhay. Habang naglalakad silang tatlo palayo sa sementeryo, bitbit ni Megan si Gabriel at nakaalalay si Mang Carding. Tumingin siya sa langit na unti-unting nagiging kulay ube at ginto. Ang bawat hakbang niya sa lupa ay matatag at puno ng layunin. Wala na ang paralitikong biktima, wala na ang takot. Ang tanging natira ay ang isang babaeng nagtagumpay sa lahat ng pagsubok, isang inang nahanap ang kanyang nawawalang bahagi, at isang kaluluwang sa wakas ay nakauwi na sa dalampasigan ng tunay na kaligayahan.